challenge sa episode na ito. Kakakaba talaga dahil hindi mo alam what to expect. Unforgettable experience that I had. Hindi pa kami ready to take off. Sobrang lakas kasi ng hangin, so Magandang araw mga adventureros, naglagalag kami sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Bilang pagsuporta sa Love the Philippines campaign. At para na rin hamunin ng mga ordinaryong individual na ma-overcome ang kanilang fear o takot. At hopefully ay malampasan nila ang anumang adventure challenge na aming ibibigay sa kanila. Kaya naman sa episode na ito ay napadpad tayo sa bayan ng Binangonan, sa lalawigan ng Rizal. Na kung saan mayroon tayong dalawang adventure challenger na susubukan sa unang pagkakataon na ma-experience ang extreme sport na paragliding. At syempre ang lahat ng kaganapan na yan ay idudokumento ng ating indie document artist na si Pinoy Geek Adventurer. At yun nga, alamin natin ngayon kung sino-sino ba ang ating mga Pinoy Adventurer sa challenge na ito. Kuya Mel! Hi! Kumusta? Mabuti! Ako po si Mel. Hi! Welcome po sa aming maliit at magandang opisina ng paragliding. Excited na kami. Actually, kami mas excited na mamit namin kayo at mabigyan namin kayo ng kakaibang adventure dito sa Rizal. Yan, ako start na tayo. Siyempre, tara na. So, kung ready na kami lawa, let's go! Let's go! Yan ay aming buong pusong ibibigay. Happy naman kami na nandito rin kami. Lalo na happy kami na kami binisita ninyo. ito lang ba Kuya Mel ang paragliding set here in Binangonan? Yes, the only paragliding site here in Binangonan. So, kami yung binigyan ng authority ng LGU at ng tourism para mag-operate ng paragliding activities dito sa Binangonan. Mula sa Quezon City, si Miss May Bragado, isang businesswoman at freelance talk show host na matagal nang gustong subukan ng paragliding. Going to Rizal, I was really talkative and kept on asking questions what to really expect during the flight. So yun lang ginawa ko, but really I was very anxious at the same time, very excited to do the paragliding. My very first paragliding here in the Philippines. Actually, wala pa talaga at all. At mula naman sa Tagaytay City, Ready na si Miss Fia Dangkal, isang public teacher na mahilig din sa mga iba't ibang outdoor activities. I was so excited papunta dito sa Binangonan Recreational Center kasi this is actually my first time na i-try itong new outdoor activity, paragliding. Isa rin siyang vlogger host at ngayon ay gustong niyang i-vlog ang kanyang paragliding adventure. Ay, libreng massage sa team. Okay, so maybe I'm gonna take this opportunity to interview Miss May. Sana naman ay walang masuka sa isa sa kanila habang nasa ere. Dahil talaga namang kadiriyan para sa mga taong nasa ibaba. At syempre bago matapos ang episode na ito, ay malalaman natin kung buhay pa at nakasurvive ba ang ating mga clueless adventurers sa ating adventure challenge. Pero syempre bago ang lahat ng yan, ay alamin muna natin kung ano ba ang paragliding. Malalaman natin yan mula sa ating expert. So, ang paragliding ay isang sport na gumagamit siya ng parang parachute material. Pero ang hugis niya ay isang pakpak ng aeroplano. Ito siya i-control, parang bisikleta, pinadrive siya na left and right. Hindi siya kailangan ng makina, walang gasolina kailangan, hangin lang. Saka may bundok na height kailangan liparan. Maraming para dito sa Pilipinas. Para sa jeep, para dyan, para sa atin lahat. Okay, so ano pinagkaiba ng paragliding sa paramotor, sa parasailing? Si paramotor, ito yung merong hélice sa likod, ginagamitan ng gasolina para magkaroon ka ng forward
Kung meron kang forward, doon ma-develop yung lift mo. Kasi para sa hindi naman, ito yung sa dagat na mostly round yung shape ng canopy niya, yung pinaka-parachute. Tapos hinihila naman siya ng speedboat. Nagkikreate siya ng lift dahil doon sa speedboat. So kung hindi siya atake ng speedboat, hindi siya mag-lift. Yung paragliding, wala siyang makina. Ginagamit natin dito is yung bouncing wing sa bundok. The lightest aircraft na invento in 1950s. Sobrang unique sport. Nagsimula ang paragliding sa Pilipinas noong 1999. Likod ko lang, first time sa Tagaytay. Ito yung mga panahon na siguro nagmamountaineering pa ako noon. I'm part of the second generation pilots. Start kami dito noon, way back 2018, at maliit lang na fly site. And then, na-develop, lumipat kami dito sa mas malaking fly site, mas safe, at mas maraming pwedeng i-accommodate. So, kung makikita nyo naman sa aking background, yung Laguna Lake. So, napaka-unique ng sceneries kasi makita mo dito ang Talim Island, makita mo dito ang Pililla Windmill, makikita mo dito ang Halhala, ang bundok ng Mount Sembrano. So napakaganda ng lugar na parang sobrang relax talaga. Lalo na kung nasa ere ka habang pinagmamasdan mo ang kagandahan ng Rizal. Okay mga ka-adventureros, sundan na natin ang ating mga challengers sa kanilang first time extreme adventure. Basta wag lang silang malula at masuka, ay mukhang buhay naman silang makaka-survive sa challenge na ito. So today, naka-assist tayo ng mga beginner flyers na experience nila yung tandem flight. Ito yung maganda sa tandem dahil parang as a tandem pilot, nakikita ko ulit yung excitement. First time makalipad. So nandito kami ngayon towards the sunset. Ginawa na, inaantay natin na mag-drop ang hangin. Malakas pa sa lampas allowable safety wind condition. So kailangan natin yung medyo mabawasan pa. Paragliding is more of you're dependent with the wind. It's between 15 to 20 kilometers. We call it the para-waiting. You have to wait for it. Kailangan naming mag-antay at sobrang lakas ng hangin. Ganyan naman talaga ang paragliding, hindi mo yan pwedeng pilitin agad-agad. So kailangan mo maghintay ng tamang hangin, tamang panahon. So parang love life lang yan. Kailangan mo ng tamang panahon. Okay, para safe na makalipad. Some are lucky, they fly right away. Some are not too lucky. Some, they wait for 1 hour, 2 hours, 3 hours. So it's basically, that's how paragliding is. So, siguro mga around 6 after 6 in the evening, saka lang kami nakapag-paragliding. Ang kagandahan doon, pinagbigyan naman tayo na makalipad. Bagong salang ang ating mga sabik, pero nervyos ang paragliders. Lumipad muna ng solo flight itong si Pilot Rando. So, pinanood ko muna kung paano yung mga tricks na ginawa ni Sir Rando. So, dun sa solo flight, Dito niya ipinamalas ang kanyang pagka-eksperto sa paragliding. And there, I think you'll be seeing more of that. See? Ayan na, nakikita na natin. And I think, ayan, that's Pilot Rando there. At gumawa pa siya ng ilang mga tricks sa pagpapalipad. yung nagland siya sa patpat, no, sa isang mahabang stick na parang sa ibon. It was really a very nice trick na sana hopefully later on matry ko din siya at magawa ko. At eto na nga, matapos ang 230 taon na paghihintay, oras na para lumipad ang ating mga adventurers. Sa mga unang gustong sumubok ng paragliding, dadaan sila sa tinatawag na tandem flight, na kung saan, kasama nilang lilipad sa hangin ang kanilang pilot. Mabuti naman kung ganoon dahil baka mahimatay sa ere ang ating mga challengers kapag mag-isa lang silang lilipad. Of course, the first stage would be the orientation. I made sure that I was listening carefully to all the instructions of the pilot just to make sure I'll be safe and I'll be back na buong-buo ko. So, I just have to trust the pilot
they have been trained to do it. Sa unang salang pa lang, successful na agad ang launch ng ating challenger na si May. At habang nasa ere ay magkahalong kaba at excitement ang kanyang nararamdaman. Soothing experience! Pero sa kabila ng yan ay gumagana pa rin ang kanyang pagiging host mentality. Dahil parang nasa talk show na nagpo-promote sa ere ang kanyang galawan. And hey, with Kuya Mel. Please, pakibabayo sa Angola, mga kaibigan. So, maraming salamat, Kuya Mel. For that, Kasi rin naman magkanta kasi sa Angola. So, sa Pinoy Geek Adventures, ayun po, maraming salamat sa po ang nag-invite sa akin. Woo! Tsaka, mag-patronize po tayo. Pilipino para sa Pilipinas! Sikatan lang malakas! Sikatan Chapel! Woo! Kasama na rin ang paminsan-minsang palahaw sa bawat aerial maneuvers ng kanyang pilot na si Sir Mel. Ayaw ko na! Kailangan ko lang siyang pag- Talaga namang enjoy na enjoy itong ating first challenger sa kanyang kauna-unahang paglipad. And this has been your host, May Brigado for Pinoy Geek Adventures! Woo! Si Tonton! Woo! Thank you, Kuya Mel! So sa challenge na ito, pasado ang ating adventurer na si May dahil kahit kinakabahan at mayroong fear of heights, ay itinuloy pa rin niya at na-overcome ang kanyang takot sa extreme adventure na ito. I can be back home with a beautiful smile dahil na rin sa napakaganda experience dito sa Rizal. You know, right after pandemic, I think it is really the best time to be back out there and enjoy the adventure here sa Rizal. Yan po yung paragliding. Susunod naman ang ating pangalawang Pinoy adventurer. Pero bago yan ay may surprised wildcard challenger tayo. At yan ay walang iba kundi ang ating resident documentarist na si Sep Paul. The Geek Adventurer. Sa mga di nakakalam, itong si Geek Adventurer ay lumibot na sa buong Pilipinas at sinubukan ng iba't ibang outdoor challenges. At syempre tulad ng inaasahan, naka-full character costume ang ating docu-adventurer. Magiging challenge sa kanya ang mismong character mask na suot niya. Mapapansing limitado lamang ang kanyang nakikita sa kanyang mask. At syempre mahihirapan rin kapag hihingalin siya sa loob ng kanyang costume. Trip mo yan, kaya paghirapan mo kumbaga. Yung nakamaskara, so parang special kasi pero nabibigyan ng ibang angle yung approach sa sport. So, kumbaga, nagiging mas fun. Ay na ako nakakita ng gano'n na sumakay sa paragliding na nakamas. Actually ako siguro kung nakamas ako baka nahilo ako pag lipad ko. Pero siya, iba siya kakaiba ang dating niya eh. Talagang mapapaw, wow, ang lupit niya. Ganun talaga. Hindi siya lagi nangyayari araw-araw. Bale pangalawang beses ko na itong paragliding kong ito, pero dahil matagal-tagal na rin nung una akong mahay kaya feeling ko parang first time deflowering ko ulit ngayon. Bagaman limited lang ang vision ko, pero talagang kakaiba ang amat sa itaas. Ang isang bagong experience ko ngayon ay nasubukan kong mag-operate ng paraglide wing. Generous itong aking pilot na si Sir Randall dahil pinahawak niya ako ng kanyang paraglide. At naranasan ko mismo kung paano kumalikot ng renda at kakaiba talaga pag ikaw ang tumatrabaho sa ibabaw. Kaya all in all heavy talaga bro. Parang gusto ko tuloy kumuha ng flying course pagkatapos nito. Yung isa pang kakaiba dito is siya talaga yung nagdo-document side by side, lahat ng angulo. So, lahat parang one-man station siya. Ginawa niya yung pati sa coverage, sa scripts, ang galing niya. We have a man with a mask on, so I just don't know who he is. And of course, doing the documentary, imagine having someone to document my first paragliding. We didn't know what to really expect. Surprising,
to receive people like this. So, yun, dito ko lang nalaman na siya pala si Pinoy Geek Adventurer na nagta-travel sa iba't ibang lugar, nagdo-document na kanyang mga adventure. So, ang lupit talaga nitong taong nakamas na to. So, sana makita ko yung mukha niya balang araw. This is an exciting adventure to document, as I had a great time filming this episode. Good thing na lang, you know, there's someone to capture the wonderful adventure guy with the mask on. He also made the adventure even more memorable. Ngayon, I'm just wondering, so tinanong ko lang siya, bakit siya nagsusuot ng mask? So, ito ang naging sagot niya. Kung bakit siya nagsusuot ng character mask. Ito lang talaga ang trip niya, kaya nga may salitang geek sa pangalan niya. Hello, walang basagan ng trip. At ngayon naman, ang ating natitirang adventurer na susubukan rin sa unang pagkakataon ng paragliding. So nung una, very nervous ako talaga kasi I don't know what will happen, especially when you're up there in the sky, no? At syempre naka-vlogger mode pa rin ang kanyang peg. Kaya naman isang di inaasahang sorpresa sa kanya ang mga susunod na mangyayari. Sir Randall, the pilot, actually, sinaset up niya na yung kite, no? So, hindi pa kami ready to take off. Sobrang lakas kasi ng hangin, so nakaladkad actually ako. Oh no! And I was very nervous. Meron ka pang nabali. Hindi okay. Normal lang yung medyo may kalagkad, kalagkad. Pagkatapos makarecover sa pagkabigla, ay excited pa rin itinuloy ng ating challenger ang kanyang paglipad. It happens actually. At magaan siguro ako. Yeah. Reset. Okay, okay na tayo? Pero talagang unpredictable ang hangin sa mga oras ito. Kaya naman mga ilang beses silang sumubok na makalipad. Dahil sa matiyag ang pag-assiste ng ating mga eksperto, ang ating pilot kasama na ang angkor. Sa di kalaunan ay matagumpay ring nakalipad sa wakas ang ating challenger na si Tia Duncan. At tulad din ni May, talagang pinaghalong kaba at excitement ang na-experience nitong si Fia. Marami rin siyang mga gustong sabihin habang siya ay nagbablog sa ere. Yun nga lang, sa lakas ng hangin at sa anggulo ng camera, ay hindi natin marinig ang kanyang mga pinagtatalak. Maliban na lamang sa manakanakang paghiyaw. Bagamat may kaunting aberya sa kanyang unang paglipad kanina, makikita nating talaga namang nag-enjoy din si Fia Duncan sa kanyang paragliding. Kaya naman, pasado ang kanyang grado sa challenge na ito, dahil kahit nasugatan at medyo nasaktan, ay nalampasan pa rin niya ang pagsubok nitong extreme adventure. At ngayon, sulya pa naman natin ang mga behind-the-scene footage, ayon sa anggulo ng camera sa kanyang pagbablog. Mga ka-kids, bakit ko daw inimit si Kuya? Kasi actually, I was afraid. Later, interview natin si Pilot Randall kung ano ang experience niya of having me as his passenger. Pag take off is depende doon sa quality ng air. So ano ba yung mga immediate action that you should provide para ma-keep safe yung inyong passengers? Okay, so what happened kanina is during inflation, bumuga yung malakas na hangin. So doon pumapasok ko yung kailangan mabilis yung anchor. Alam niya agad yung hakatake niya, alam niya kung saan hahawakan. So para matulungan si pilot na ma-kite ng maayos yung wing. So kung nakita mo, di ba,
parang hindi kayo maabante, ang ginawa ko, nagpunta ako sa likod, pinus ko siya para umabante kayo. So, doon kayo nagkaroon ng successful take-off. So, dapat mabilis talaga yung anchor. Hindi yung nakatingin lang siya. Dapat may gagawin siya in any situation. Okay, So, so, para mas safe. yeah. So, Relax lang. Kasi, huwag niyo isipin na delikado siya. Okay, so safe siya ang paragliding. Lalo na kung ang gagawa nito is mga experienced pilot. So, hindi naman kayo pababayaan ng mga pilot nyo. ayan. So, my last question, Kuya Mel. Is this the first time that you handle this kind of situation? Okay, so yung kaninang nangyari, hindi naman talaga maiwasan niya. Kasi, you never know kung ano yung paparating ng Yes. bigla. So, di ba? So, ang kailangan lang is ready ka sa mga ganong sitwasyon. Alam mo lang yung gagawin mo. Sa huli, kung knowledgeable ka naman sa ginagawa mo, lahat naman magagawa mo ng tama. Even though hindi makasama ng gusto yung hangin, ang maganda doon, meron kang adjustment na gagawin. So, dapat mabilis ka talaga mag-isip. Decision making, yung knowledge mo at the same time. So, combination yan, kailangan sa bawat sitwasyon, meron kang formula. I suggest na itry nyo tong paragliding and we will make sure na it's safe. Sobrang enjoy. All you have to do is get yourself ready, punta kayo dito and kami na ang bahala sa inyo. Yes. Pinaka-importante kasi talaga, yung mga passengers, they trust the pilot. Yeah, sama. Kasi lagi, Kuya Randall, I trust you my life. Ayan, thank you, Kuya Mel. Thank you. And hopefully, matry ko dito. Nakita mo naman, buhay siya. Wow, At maingay pa masaya. din. Maingay pa rin. Maingay pa din. Ayan, and unforgettable experience.